May mga salita sa kasulatan na hindi ipinapahayag sa lahat, kundi sa mga handang makinig ng may puso na nanginginig sa presensya ng Diyos. Ikaw na nakikinig ngayon, dapat mong malaman na may mga pangakong hindi lumalabas sa mga labi ng karamihan dahil ang bigat nito ay kayang bumaliktad ng pananaw at magpabago ng buhay. Isang lihim na kaalaman, hindi para sa mga mapagmalaki, kundi para sa mga handang magpakumbaba at tumanggap ng apoy ng katotohanan. At ngayong naririnig mo ito, ikaw ay inilalapit sa isang kapahayagang hindi madalas ibinubulong, isang piraso ng liwanag na maaaring magpalaya sa mga tanikala ng iyong kaluluwa. Sapagkat kapag binuksan mo ang iyong mga mata sa katotohanan ito, mapagtatanto mong matagal ka nang nililinlang ng mga ingay ng mundo. Sinabi nila na sapat na ang pera, ang kapangyarihan at ang kasikatan upang punuin ang pagkauhaw ng iyong espiritu. Ngunit bakit hanggang ngayon, kahit gaano karaming tinatangkilik ng tao, nananatiling hungkag ang kanilang mga puso, sapagkat ang karunungang ito, ang banal na kayamanang ito, ay nakatago sa mga iilang handang magpatirapa sa harap ng Diyos at umamin, "Hindi ko kaya ng mag-isa." Ikaw ba'y isa sa kanila o isa ka lamang sa karamihan na dumadaan sa buhay ng bulag sa mga hiwaga ng Panginoon? Isipin mo ang mga Israelita sa disyerto. Marami silang nakakita ng mga himala, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakaunawa sa bigat ng presensya ng Diyos. Ganyan din ngayon. Maraming nagbabasa ng Biblia, ngunit iilan lang ang talagang nakakaunawa ng lalim ng mga pangako. Maraming dumadalo sa mga pagtitipon, ngunit kakaunti ang lumuluhod sa katahimikan ng gabi upang talagang hanapin ang tinig ng Diyos. At ngayon, ikaw ay pinapaharap sa parehong tanong. Tatanggapin mo ba ang karunungang itinago o tatakbo ka palayo dahil masyado itong mabigat para sa iyong balikat? Nararamdaman mo ba ang kaba sa dibdib mo habang ito'y binabasa? Hindi iyon aksidente. Iyan ang Espiritu ng Diyos na kumakatok sa pinto ng iyong puso. Sapagkat ang karunungang ito ay hindi palamuti ng isip, hindi ito teoryang pampaaralan, ito'y apoy. At ang apoy, kapag pumasok sa iyong buhay, sinusunog nito ang lahat ng huwad, lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagkukunwari. Kaya't kung tatanggapin mo ang susunod na mga salita, hindi ka na magiging katulad ng dati. Ang karunungang ito ay may dalang liwanag na kaya kang ihiwalay mula sa kadiliman na matagal mong kinakaladkad. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan, marami ang ayaw nito, sapagkat mas madali ang manatili sa kasinungalingan kaysa harapin ang katotohanan. Mas komportable ang tahimik na pagkalunod kaysa sa biglang paggising sa gitna ng bagyo. Kaya tanging iilan lamang ang nakaririnig, iilan lamang ang humahawak sa pangakong ito. At ikaw, ngayong naririto, ay hindi makakatakas sa tanong, ikaw ba ay isa sa mga nakakaalam o isa sa mga bulag na hindi makakita? Kung susundan mo ang tinig na ito, matutuklasan mong ang karunungang banal ay hindi para yumuko ka sa takot, kundi para itaas ka mula sa putik ng kawalan. Ang katotohanan ito ay hindi para pahiyain ka, kundi para palayain ka mula sa mga tanikala ng kasinungalingan. Ngunit tandaan mo, bawat piraso ng liwanag ay may presyo. At ang presyong iyon ay ang pagbitaw sa lahat ng bagay na pumipigil sa iyo na lubos na sumunod sa Diyos. Ikaw ba'y handa? Sapagkat ang karunungang ito ay hindi lamang kaalaman, ito'y buhay o kamatayan. Ang tanong, pipiliin mo ba ang buhay ngayon? Ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan. Yan ang sinabi sa Kawikaan 9:10 at iyan din ang sentrong pangako na itinatago sa mga banal na iilan lamang ang nakakakita. Hindi ito simpleng talata na maaaring basahin at kalimutan, ito ay pinto na naghahati sa pagitan ng mga nabubuhay sa dilim at ng mga nakakita ng liwanag. Kapag sinabi ng Biblia na ang karunungan ay nagsisimula sa takot sa Panginoon, hindi ito tungkol sa takot na naglalayo, kundi sa paggalang na bumabago sa buong pagkatao. Ikaw na nakikinig ngayon, unawain mo, ang pangakong ito ay hindi iniwan sa lumang panahon, ito'y nananatiling buhay
at umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Sino ang nagsalita ng pangakong ito? Ang mga salitang nasa aklat ng Kawikaan ay isinulat ni Solomon, ang taong itinuturing na pinakamatalino sa buong kasaysayan ng Israel. Ngunit bago niya tinanggap ang karunungang iyon, siya ay lumapit muna sa Diyos na may pusong humihingi. Hindi siya naghangad ng kayamanan o kapangyarihan, kundi ng pag-unawa upang mamuno ng tapat. At doon ipinakita ng Diyos ang isang lihim na iilan lamang ang handang tanggapin, na ang tunay na karunungan ay hindi bunga ng talino ng isip, kundi regalo mula sa langit sa mga pusong nagpapakumbaba. Sa panahon ng Israel, sila'y nakaharap sa mga bansang mas malakas, mas makapangyarihan, mas maraming armas. Ngunit ang ipinagkaiba ng bayang ito ay ang kanilang pagtitiwala sa salita ng Diyos. Nang sumunod sila, sila'y pinalakas at pinangalagaan. Nang binaliwala nila ang utos, sila'y bumagsak sa pagkabihag at pagkawasak. Makikita mo rito ang bigat ng pangakong ito. Ang karunungang mula sa Diyos ay hindi lamang gabay. Ito'y proteksyon laban sa mga panganib na hindi kayang lutasin ng sariling kakayahan. Ngunit paano ito isinasalin ngayon sa iyong buhay? Marahil iniisip mo, anong kinalaman ng sinaunang Israel sa akin na namumuhay sa gitna ng modernong kaguluhan? Ang sagot ay malinaw. Ang parehong Diyos na nangusap sa kanila ay siya ring nangungusap sa iyo ngayon. Ang karunungan na inilaan niya ay hindi natatali sa panahon. Ito'y mas matalim kaysa alinmang sandata at mas maliwanag kaysa alinmang ilaw ng tao. Kapag sinabing ang takot sa Panginoon ang pasimulaan ng karunungan, ang ibig sabihin ay sa oras na kilalanin mo ang Diyos bilang Panginoon ng lahat, doon magsisimula ang pagbubukas ng iyong mga mata sa mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Sa gitna ng mga digmaan, sakit at krisis na kinahaharap ng mundo ngayon, ang pangakong ito ay sumisigaw ng katotohanan. Walang tunay na kaalaman o plano na makakapagligtas sa tao kung hindi siya nakaugat sa Diyos. Isipin mo ang mga lider na bumagsak sa kasakiman, ang mga pamilya na nasira dahil sa maling pasya, ang mga bansa na nalugmok dahil sa kapalaluan. Wala silang kinapitan na pundasyon ng banal na karunungan. At ikaw, sa gitna ng iyong sariling laban, maaring ito'y problema sa pera at takot para sa iyong pamilya o pangamba sa hinaharap. Tinatawag kang tumayo sa parehong pangako. Hindi ito komplikadong teolohiya. Hindi rin ito para sa mga may mataas na pinag-aralan lamang. Ang pangako ay payak kapag natutunan mong igalang at sundin ng Diyos ng higit sa lahat, magkakaroon ka ng direksyon na hindi matitinag. Ang mga desisyon mo'y magiging mas maliwanag. Ang mga hakbang mo'y hindi maliligaw at ang puso mo'y mapupuno ng kapayapaan kahit magulo ang paligid. Ito ang dahilan kung bakit itinago ang karunungan sa iilan lamang, dahil kakaunti ang handang magbitiw sa sariling yabang upang kumapit sa kamay ng Diyos. Subalit ikaw na nakikinig ngayon, ang mismong pagkakataon na narito ka ay patunay na inaabot ka ng Diyos sa kanyang lihim. Hindi aksidente na ngayon mo naririnig ang pangakong ito. Ang tinig ng Panginoon ay kumakatok, sinasabing, "Anak, kung hahanapin mo ako ng buong puso, ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa nalalaman." Ito ang daan ng karunungan, hindi nakukuha sa lakas, kundi ibinubukas sa mga handang lumapit. At dito nagsisimula ang hamon. Paano kung ilapat mo ang pangakong ito ngayon sa gitna ng iyong mga takot at pangamba? Ano ang magbabago kung pipiliin mong paniwalaan na ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan na higit sa lahat ng aklat at paaralan? Sapagkat ang pangakong ito ay hindi lamang para sa kanila noon. Ito'y buhay na tinig na umaalingaw-ngaw sa iyong panahon. At kung tatanggapin mo, matutuklasan mong may mas malalim pang hiwaga na nakatago rito. Isang susi na hindi lamang para sa pang-araw-araw, kundi para sa kinabukasan na walang hanggan. Kapag binabalikan mo ang sinabi ng kasulatan, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan, hindi mo maiwasang itanong, paano ito nakakaapekto sa buhay mo ngayon sa gitna ng mundong puno ng kaguluhan?
sapagkat ang mga salitang iyon ay hindi lamang iniwan sa alikabok ng kasaysayan. Ang mga ito'y sumasalamin sa bawat hakbang ng tao na nabubuhay sa panahong ito. Ikaw na nakikinig ngayon, alam mong hindi madali ang araw-araw. Pagbangon sa umaga na may iniisip na bayarin, kaba para sa kaligtasan ng pamilya, takot na baka mawalan ng trabaho, o pag-aalala sa mga balitang puno ng digmaan at kaguluhan. At sa gitna ng lahat ng iyon, maririnig mong bulong, may pangakong higit sa lahat ng kaguluhan, may karunungang hindi kayang sirain ng mundo. Isipin mo ang isang ina na mag-isang bumubuhay sa kanyang mga anak. Bawat araw siya'y nag-aalala kung paano niya mapapakain ang mga ito, kung saan siya kukuha ng lakas upang magpatuloy. Sa mata ng lipunan siya'y mahina, pero sa mata ng Diyos, kapag siya'y tumayo sa kanyang mga pangako, nagiging matibay siyang haligi ng pananampalataya. O isipin mo ang isang ama na nawalan ng trabaho, naglalakad pa uwi na hindi alam kung paano haharapin ang kanyang pamilya. Sa harap ng mga mata niya, tila wala ng pag-asa, pero kapag pinili niyang kumapit sa pangako ng karunungan mula sa Diyos, may bagong lakas na bumabangon sa kanyang loob. Ganito gumagana ang pangakong ito, hindi lamang sa isip, kundi sa mismong pulso ng buhay. Ang mga Israelita noon ay nakaharap sa mga kaaway na tila imposibleng mapagtagumpayan. Ngayon, hindi ka man humaharap sa espada o hukbo, pero ang mga laban mo'y hindi rin maliit. Mga papeles ng utang, mga ospital na puno, mga balitang nagpapaalala ng kaguluhan sa mundo. Ang lahat ng ito'y parang higanting humahamon sa iyong pananampalataya. Ngunit ang sikreto ay ito, kung paanong dinala ng Diyos ang kanyang bayan sa disyerto at pinakain sila ng manna mula sa langit, kaya rin niyang dalhin ka sa gitna ng iyong kawalan at ipakita na siya ang tunay na pinagmumulan ng lahat. Ngunit bakit kakaunti ang nakakakita nito? Sapagkat mas pinipili ng marami ang sumandal sa sariling talino. Maraming naniniwala na ang solusyon ay nasa mas mataas na posisyon, mas maraming pera o mas malawak na koneksyon. Ngunit hindi ba't paulit-ulit ng pinakita ng kasaysayan na kahit anong yaman o karangyaan ay pwedeng bumagsak sa isang iglap? At ikaw mismo, ilang beses ka nang nadismaya sa mga plano mong hindi natupad, sa mga pangarap na tila nabasag sa iyong harapan. Ang lahat ng iyon ay paalala na walang matibay na pundasyon, maliban sa karunungan ng Diyos. Kung titingnan mo ang paligid, makikita mong halos lahat ay nahuhulog sa parehong bitag, pagkahumaling sa material, pag-asa sa mga pangako ng tao, pagtitiwala sa sariling kakayahan. Ngunit ikaw ay tinatawag sa kakaibang daan. Hindi ito madali sapagkat nangangailangan ito ng pagbitaw sa mga bagay na matagal mong pinanghahawakan. Ngunit tandaan, ang tunay na karunungan ay hindi lamang kaalaman, ito'y direksyon na nagbibigay buhay. Kapag nagsimula kang magpasakop sa Panginoon, mararamdaman mo ang kapayapaang hindi mo maipaliwanag kahit nasa gitna ng problema. Marahil iniisip mo, paano ko ilalapat ito sa araw-araw? Ang sagot ay simple ngunit malalim. Kapag may desisyon kang ginagawa, kung saan ka pupunta, ano ang iyong sasabihin, paano mo pamamahalaan ang iyong pamilya, unahin mong itanong ano ang kalooban ng Diyos. Kapag ang panalangin at salita ng Diyos ang naging gabay, unti-unti mong makikita na kahit hindi nawawala ang problema, ikaw ay nagiging mas matatag. Ang takot ay hindi na kasing bigat. Ang pangamba ay napapalitan ng katiyakan na may Diyos na mas malaki kaysa sa lahat. Tingnan mo ang mga balita ngayon, mga digmaan na hindi matapos-tapos, mga sakuna na nagpapayanig sa lupa, mga pandemya na sumisira sa milyon-milyong buhay. Ang lahat ng ito'y maaaring magbigay sa iyo ng pakiramdam na wala ng ligtas na lugar. Ngunit kapag inalala mo ang pangako, malalaman mong ang tunay na kanlungan ay hindi matatagpuan sa pader o sandata, kundi sa karunungang nagmumula sa Diyos. Ito ang naglalagay ng kapayapaan sa iyong puso, kahit na ang mundo'y nasa bingit ng kaguluhan.
Kaya't ikaw ngayon ay nasa sangandaan. Mananatili ka bang nakakapit sa takot at pag-aalala o pipiliin mong yakapin ang karunungan ng Diyos? Hindi ito madaling sagutin sapagkat ang una ay natural sa tao, ngunit ang pangalawa ay nangangailangan ng pananampalataya. Ngunit tandaan mo, ang pananampalataya ay hindi bulag na pagtalon, kundi tiyak na hakbang sa salitang alam mong totoo. At ang salita ng Diyos ay nagpapatunay, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Kung ikaw ay makikinig at tatanggap nito, magsisimula kang makita na ang mga pangakong ito ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito'y sagot sa iyong kasalukuyan. Ito ang apoy na magbibigay liwanag sa iyong mga desisyon, ang tubig na magpapawi sa iyong uhaw, at ang kalasag na magtatanggol laban sa mga sugat ng buhay. At kung pipiliin mong manalig, matutuklasan mo na may mas malalim pang mga kwento at patunay na magpapatibay na ang pangakong ito ay buhay. Mga patotoo na magpapakita kung paano gumagalaw ang Diyos sa mga handang sumampalataya. Isang babae ang lumapit sa akin na halos wala ng lakas. Siya'y isang ina na halos mawalan ng lahat, trabaho, tahanan at pag-asa. Sa mga gabi ng kanyang pag-iyak, tanging isang pangungusap mula sa Biblia ang paulit-ulit niyang inuusal. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Wala siyang pera, wala siyang kakilala na tutulong, pero kumapit siya sa pangakong iyon. At sa gitna ng kawalan, nakahanap siya ng trabaho na higit pa sa kanyang inaasahan at higit pa roon nagkaroon siya ng kapayapaan sa puso na hindi mabibili ng anumang kayamanan. Hindi ba't ito mismo ang ebidensya na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita? May isa pang lalaki, isang ama na halos bumigay dahil sa bigat ng pagkakautang. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang pamilya. Ngunit sa halip na tuluyang magpakain sa takot, pinili niyang lumuhod gabi-gabi. Inuulit-ulit ang parehong pangako ng Diyos. Panginoon, turuan mo ako ng karunungan. At sa mga linggong iyon, unti-unti siyang ginabayan. Natuto siyang gumawa ng mga desisyong hindi niya naisip dati. Nakahanap ng paraan upang mabayaran ang kanyang utang. At higit sa lahat, natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi ang presensya ng Diyos na nagbibigay direksyon. Kung babalikan natin ang Biblia, makikita natin na hindi bago ang ganitong mga kwento. Si Elias, sa gitna ng tagtuyot ay pinakain ng mga uwak at inalagaan ng isang balong hindi nauubusan ng langis at harina. Ano ang nagtulak sa kanya upang manatiling matatag? Ang kanyang tiwala sa Diyos na nagbibigay ng karunungan. Ganyan din si Daniel na kahit nasa gitna ng Babylonia, isang bansang puno ng mga Diyos-Diyosan, ay nanindigan sa Panginoon. Sa halip na masira ng takot, siya'y napuno ng karunungan na higit pa sa lahat ng pantas ng kaharian. At ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng pabor at kapangyarihang higit sa lahat ng inaakala. Hindi ba't ganito rin ang nangyayari ngayon? Maraming tao ang nabubuhay sa dilim ng kawalan ng direksyon. Ngunit ang mga handang kumapit sa pangakong ito ay nakakakita ng liwanag na hindi nakikita ng iba. Tulad ng isang kabataang babae na nakaramdam ng matinding kalungkutan, iniwan ng mga kaibigan at binaliwala ng pamilya. Ang tanging sandalan niya ay ang pagbabasa ng kasulatan. Doon niya natagpuan ang pangakong ito at sa paglipas ng mga buwan, nakatagpo siya ng mga taong nagmahal at tumanggap sa kanya at higit sa lahat, natutunan niyang may Diyos na kailanman ay hindi siya iiwan. Kung tutuusin, bawat isa sa atin ay may sariling patotoo. Maaring maliit lamang sa iba, ngunit sa mata ng Diyos, malaking himala. Isang taong gumaling mula sa karamdaman matapos ipagkatiwala sa Diyos ang kanyang takot. Isang pamilya na muling nabuo matapos ang mahabang panahon ng hidwaan dahil pinili nilang sundin ang karunungan ng Panginoon kaysa sa kanilang sariling galit. Isang kabataang nagdesisyong umiwas sa tukso ng bisyo at ngayon ay ginagamit ng Diyos upang magbigay inspirasyon sa iba. Ang lahat ng ito'y nagpapatunay na ang pangako ay hindi patay na letra, kundi buhay na patnubay na gumagalaw sa bawat bukas na puso. Mapapansin mo, nagsisimula palagi ang mga kwento sa kawalan ng pera,
kawalan ng direksyon, kawalan ng pag-asa. Ngunit doon pumapasok ang Diyos. Doon nagiging malinaw na ang karunungan mula sa Kanya ay higit sa anumang solusyon na kayang likhain ng tao. Kapag kumilos siya, ang imposible ay nagiging posible. Kapag siya ang naging gabay, ang landas na dati madilim ay biglang nagkakaroon ng liwanag. At ikaw, habang naririnig mo ang mga kwentong ito, marahil ay iniisip mo, pwede rin bang mangyari ito sa akin? Ang sagot ay oo, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kung ginawa niya ito noon, gagawin niya rin ngayon. Kung tinupad niya ang pangako sa kanila, hindi kaniya iiwan sa iyong laban. Ngunit may isang kondisyon, kailangan mong maniwala at kumapit sa kanyang salita. Kahit na ang paligid ay sumisigaw ng kabaligtaran, tandaan mo, hindi ito tungkol sa laki ng himala, kundi sa katapatan ng Diyos na gumagawa. Ang bawat kwento ng pagbabago ay nagsisimula sa isang taong nagpasya, Panginoon, sa iyo ako magtitiwala. At mula roon ang imposible ay nagiging realidad. Kung ikaw man ay naghahanap ng patunay, tingnan mo ang paligid, mga pamilya na muling nagkakasama, mga taong gumagaling, mga buhay na nababago. Ang lahat ng ito'y hindi aksidente, kundi tanda na ang Diyos ay patuloy na gumagawa. At kung nakapagbigay ng patutuo ang iba, darating ang araw na ikaw rin ay magsasalaysay. Ako mismo ang nakaranas na ang takot sa Panginoon ay tunay na pasimula ng karunungan. At dito, mas malinaw na nakikita, ang mga patutuo na ito ay hindi hiwa-hiwalay na pangyayari. Sila'y larawan lamang ng mas malaking plano ng Diyos na ipinahayag sa kanyang mga propesiya, na ang kanyang karunungan ay hindi lamang para sa nakaraan, kundi para sa bawat henerasyon na handang sumunod. Kapag sinabi ng kasulatan, ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan, hindi ito isang simpleng paalala para sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay nakaugat sa mas malalim na plano ng Diyos, isang plano na naglalakbay mula sa sinaunang panahon, tumatawid sa kasalukuyan at umaabot hanggang sa hinaharap na darating. Ang pangakong ito ay hindi nakahiwalay, kundi bahagi ng dakilang balangkas ng mga propesiya na inilatag ng Diyos upang ipakita na siya ay Diyos ng kahapon, ngayon at bukas. Ikaw na nakikinig ngayon, dapat mong maunawaan. Ang karunungang ito ay hindi lamang para sa iyong mga personal na problema. Ito'y piraso ng mas malawak na larawan na nagpapatunay na ang Diyos ay may hawak ng buong kasaysayan. Tingnan mo ang mga propeta ng lumang tipan. Si Jeremias, sa gitna ng pagkawasak ng Jerusalem, ay nagsalita ng mga salita ng pag-asa. Alam ko ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi kayo sasaktan, kundi bibigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Ang ganitong salita ay ipinahayag hindi sa panahon ng kasaganaan, kundi sa gitna ng pagkabihag. Bakit? Dahil nais ipakita ng Diyos na ang kanyang karunungan ay higit sa anumang sakuna ng tao. Ganyan din si Isaias na nagsabi, ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Ito'y propesya tungkol sa pagdating ng Mesyas at ipinakita na kahit ang pinakamalalim na gabi ng Israel ay may kasunod na pagsikat ng araw, ngunit hindi natapos doon. Ang aklat ng Daniel ay nagpakita na ang karunungan ng Diyos ay humahawak ng mga kaharian. Si Daniel ay nagkaroon ng mga pangitain tungkol sa mga kahariang babangon at babagsak, Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, lahat nakapaloob sa plano ng Diyos. At sa dulo ng lahat, ipinakita ang isang kahariang hindi mawawasak kailanman, ang kaharian ng Diyos. Kung paanong ang mga pangitain ni Daniel ay natupad sa bawat detalye, iyon ang patunay na ang karunungan ng Diyos ay hindi haka-haka. Ito'y propetikong plano na unti-unting nabubunyag sa kasaysayan. At ngayon kung titingnan natin ang kasalukuyan, hindi ba't nakikita nating muling gumugulong ang parehong kwento? Mga digmaan na sumisira ng bansa, mga lider na nahuhulog sa kasakiman, mga sakunang nagpapayanig sa lupa, lahat ng ito'y mga hudyat na ang kasaysayan ay papunta sa itinakdang wakas.
Ngunit narito ang mabuting balita kung paanong pinangako ng Diyos noon na ang kanyang bayan ay hindi mawawala, ganun din niya pinanghahawakan ng kanyang mga anak ngayon. Ang pangakong ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan ay hindi lamang gabay sa personal na buhay. Ito'y paanyaya na makibahagi sa plano ng Diyos na sumasaklaw sa buong daigdig. Hindi ba't nakapagtataka na sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mga nananatiling matatag ay hindi yaong may pera o kapangyarihan, kundi yaong may pananampalataya sapagkat sila ang nakakakita ng higit sa kasalukuyan. Alam nila na ang kanilang pananampalataya ay konektado sa mas malaking larawan, na darating ang araw na ang Diyos mismo ang maghahari at lahat ng mga pangako ay ganap na matutupad. Kapag binuksan mo ang aklat ng pahayag, makikita mong ang parehong tema ay nariyan. Ang mga taong kumapit sa Panginoon ay binigyan ng puting kasuotan, tanda ng pagtatagumpay. Ang karunungan ng Diyos ay hindi lamang para makatawid ka sa isang linggo o isang buwan, kundi para ihanda ka sa darating na araw ng paghuhukom at pagbabalik ng hari ng mga hari. At ang tanong ay ito, ikaw ba ay handang tumindig kasama ng mga may karunungan mula sa Diyos o mananatili kang bulag na sumusunod sa takbo ng mundong ito? Ang mga hula ay patuloy na natutupad. Ang Israel ay muling itinayo matapos ang 1,000 taon ng pagkakawatak-watak, isang patunay na ang salita ng Diyos ay hindi kailanman babagsak. Ang mga sakuna, ang pag-usbong ng kasamaan, at ang paglawak ng kaguluhan ay mga sinyalis na tayo ay papalapit sa wakas. Ngunit sa lahat ng ito, ang pangako ng Diyos ay nananatili. Ako ang iyong gabay, ako ang iyong liwanag, ako ang iyong kanlungan. At ito ang karunungang hindi mauunawaan ng mga walang takot sa Diyos. Kaya't ikaw na nakikinig ngayon, huwag mong isipin na ang pangakong ito ay maliit lamang. Hindi ito payo para sa isang araw ng pangungulila. Ito'y susi upang maunawaan na ang iyong buhay ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos. Kung kaya niyang pamahalaan ang mga kaharian at isakatuparan ang mga propesiya, gaano pa kaya ang iyong buhay? Kung ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang kamay, paano ka pa matatakot sa iyong hinaharap? Subalit alam kong may isa pang tanong na pumapasok sa iyong isipan. Kung ang lahat ng ito ay totoo, bakit parang minsan tahimik ang Diyos? Bakit may mga oras na tila hindi natutupad ang kanyang mga pangako? At iyan mismo ang susunod na hakbang ng ating paglalakbay, ang harapin ang mga sandali ng pagdududa at tuklasin kung paano mananatiling matatag ang isang tao kahit sa gitna ng katahimikan ng Diyos. Kung totoo ngang ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan, bakit may mga pagkakataon na tila ba nananatiling sarado ang langit? Ikaw na nakikinig ngayon, marahil ay natanong mo na ito ng paulit-ulit. Kung ang Diyos ay nangakong gagabay at magbibigay ng liwanag, bakit hanggang ngayon ay nararamdaman mong para kang naglalakad sa dilim? Kung siya ay nagsabing magbibigay ng kapayapaan, bakit ang puso mo ay puno pa rin ng kaba at pag-aalala? Ang mga tanong na ito ay hindi mahina o makasalanan. Ang mga ito ay totoo at bawat isa na tapat na lumalakad sa pananampalataya ay nakaranas ng parehong kirot ng pagdududa. Isipin mo si Job. Siya na tinawag na matuwid, ngunit dumanas ng sakit na halos hindi kayang pasanin ng isang tao. Naubos ang kanyang kayamanan, namatay ang kanyang mga anak, nagkasakit ang kanyang katawan at naiwan siyang nakaupo sa abo. Hindi ba't natanong din niya ang Diyos? Bakit? At isipin mo si Habakuk na nagsumamo, Panginoon, hanggang kailan ako dadaing at hindi mo dinidinig? Kahit ang mga propeta na malapit sa Diyos ay umabot sa puntong tila walang sagot, ipinapakita nito na ang tanong ay bahagi ng ating paglalakbay. Ngunit ang mga pagdududa ay hindi kailanman tanda ng kabiguan. Sa halip, ito'y pintuan upang makita ang mas malalim na katotohanan. Ang Diyos ay hindi tahimik dahil siya'y wala, kundi dahil may panahon siya para sa lahat ng bagay.
Tandaan ang sinabi sa Habakuk 2:3, sapagkat ang pangitain ay para sa takdang panahon, ngunit magmamadali ito tungo sa wakas at hindi magsisinungaling. Bagaman ito'y magtagal, hintayin mo, sapagkat tiyak na darating, hindi magtatagal. Ang mga salitaring ito ay ipinasa ng Apostol Pedro. Hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad ng kanyang pangako gaya ng inaakala ng iba, kundi siya'y matiyaga sa inyo na hindi ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. 2 Pedro 3:9. Kung minsan, ang iyong mga panalangin ay tila hindi tinutugon dahil ang Diyos ay nagtuturo ng pagtitiwala. Sapagkat ang tunay na karunungan ay hindi lamang ang makuha ang gusto mo, kundi ang matutunang maghintay sa tamang oras ng Diyos. Si Abraham ay nangakong magkakaroon ng anak, ngunit ilang dekada siyang naghintay bago isinilang si Isaac. Si Jose ay nangarap na siya'y magiging pinuno, ngunit ilang taon muna siyang naghirap bilang alipin at bilanggo bago dumating ang katuparan. At ang buong Israel ay naglakbay ng 40 taon sa disyerto bago nakarating sa lupang pangako. Ang lahat ng ito'y nagpapatunay. Ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman nauurong, ngunit ito'y dumarating sa kanyang sariling oras. Ngayon, ikaw ay maaaring nakaupo sa parehong bangko ng paghihintay. Maaaring ipinagdarasal mo ang kagalingan na hindi pa dumarating, ang trabaho na tila hindi makuha, o ang kapayapaan sa pamilya na tila laging malayo. Sa bawat araw ng paghihintay, nararamdaman mong lumalakas ang tinig ng pag-aalinlangan. Totoo ba talagang tapat ang Diyos? Ngunit dito ka tinatawag na magpasya. Pipiliin mo bang maniwala sa tinig ng iyong takot o tatayo ka sa pangako na kahit hindi mo nakikita, ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena? Alalahanin mo, ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng himalang nakikita mo, kundi sa tibay ng paninindigan mo sa gitna ng kawalan. Hindi ba't ang mga Israelita mismo ay nakakita ng dagat na nahati, ng tinapay na bumaba mula sa langit, ngunit nang dumating ang gutom at uhaw, sila'y nagreklamo at nag-alinlangan? Ang tunay na pagsubok ng pananampalataya ay hindi ang mga araw na puno ng biyaya, kundi ang mga gabi na tahimik ang langit, at sa mga gabing iyon, ang Diyos ay nakatingin kung tatayo ka pa rin. Ang pagdududa ay maaaring pumatay sa pananampalataya kung hindi mo haharapin. Doon ngunit maaari rin itong magpalalim sa iyong relasyon sa Diyos kung iyong ilalapit. Kapag sinasabi mo nga, Panginoon, hindi ko maintindihan, ngunit naniniwala pa rin ako, iyon ang uri ng pananampalatayang hinahanap niya. Hindi ito bulag na pagtitiwala. Ito'y pagpili na kumapit kahit walang nakikitang sagot. At sa pagpili mong iyon, nagsisimula kang lumakad sa tunay na karunungan, ang uri ng karunungang hindi kayang unawain ng mundo. Minsan, kailangan mong tanggapin na ang mga pangarap mo ay hindi laging pareho sa pangako ng Diyos. Maraming beses, iniisip natin na ang ating mga hiling ay automatikong kalooban niya. Ngunit tandaan, hindi lahat ng nais natin ay pangako ng Diyos. Ngunit ang lahat ng kanyang ipinangako ay tiyak na kanyang tutuparin. Kaya ang hamon na ito, tuklasin kung ano ang kanyang tunay na sinabi at doon ka tumindig. Sapagkat ang mga salita ng Diyos ay hindi babalik na walang kabuluhan. At ngayon, habang pinapasan mo ang bigat ng iyong sariling pagdududa, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Marami nang nauna sa iyo na dumaan sa parehong tanong. Ngunit ang lahat ng tapat na kumapit ay nakakita ng katuparan. At ikaw, kung mananatili ka, darating ang araw na masasabi mo, naghintay ako, nagduda ako, pero natutunan kong ang Diyos ay kailanman hindi nagkukulang. Ngunit paano ka mabubuhay sa araw-araw habang nasa gitna ng paghihintay? Paano mo maisasabuhay ang pangakong ito sa gitna ng iyong mga tanong? Iyan ang ating susunod na haharapin, ang praktikal na hakbang upang gawing totoo ang karunungan ng Diyos sa bawat desisyon, bawat panalangin at bawat hakbang na iyong tinatahak. Ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan, ito ang pangakong paulit-ulit nating binigyang buhay mula pa noong simula ng ating paglalakbay.
Ngunit paano nga ba ito maisa sa katuparan sa bawat araw na iyong hinaharap? Sapagkat ang kaalaman na hindi isinasabuhay ay nananatiling salita lamang. At ang pangako kung hindi susundin ay mananatiling nakasulat sa pahina. Kaya ngayon, ikaw ay tinatawag na gawing totoo ang narinig mo, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon mismo, unang hakbang, alamin at ipahayag ang pangako. Bawat araw kapag ikaw ay nagigising, buksan ang iyong bibig at sabihing malinaw, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Ako'y lalakad sa kanyang daan. Sa simpleng deklarasyong ito, pinapaalalahanan mo ang iyong sarili na hindi mo kailangang umasa sa iyong sariling talino. Pinipili mong ikumpisal ang salita ng Diyos, at ang kanyang salita ay may kapangyarihang magbukas ng pinto ng liwanag sa iyong araw. Ikalawang hakbang, dalhin sa panalangin ang bawat desisyon. Marahil iniisip mo na ang mga malalaking bagay lamang ang dapat idalangin. Ngunit tandaan, ang karunungan ng Diyos ay hindi lamang para sa malalaking laban. Ito'y para rin sa maliliit na hakbang. Bago ka magdesisyon kung paano mo gagastusin ang iyong pera, bago ka magsalita sa oras ng galit, bago ka maglakbay patungo sa isang lugar, itanong, Panginoon, ito ba ang daan mo? Kapag natutunan mong isama siya kahit sa pinakamaliit na bagay, masasanay kang makita ang kanyang kamay kahit sa pinakasimpleng sitwasyon. Ikatlong hakbang, palitan ang takot ng kanyang salita. Kapag sumagi sa iyong isip ang mga tanong na, paano kung hindi ako magtagumpay? Paano kung mawalan ako ng lahat? Bay, huwag mong hayaang manatili ang mga ito. Sa halip, sagutin mo ito ng kasulatan. Sabihin mong, kung ang Diyos ay nasa aking tabi, sino ang laban sa akin? Ang bawat pagkakataong uulitin mo ang salita ng Diyos ay parang espada na pumuputol sa mga kasinungalingan ng kaaway. Tandaan, hindi mo kailangang manalo gamit ang sariling lakas sapagkat ang tagumpay ay nasa salita ng Panginoon. Ikaapat na hakbang, magpasalamat kahit bago dumating ang sagot. Ang isang pusong marunong ay pusong marunong magpasalamat. Kapag natutunan mong magsabing, Salamat Panginoon dahil tinutupad mo na ang iyong pangako, kahit wala pang nakikitang resulta, doon lumalakas ang iyong pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi naghihintay ng ebidensya bago maniwala. Ito'y naniniwala dahil alam nitong tapat ang Diyos. Ngayon, isipin mo ang isang ina na nag-aalala sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Bawat araw, dala niya ang bigat ng kakulangan. Ngunit nagsimula siyang magdeklara ng pangako tuwing umaga, manalangin bago gumawa ng desisyon, palitan ang kanyang mga takot ng salita ng Diyos, at magpasalamat kahit walang nakikitang pagbabago. Unti-unti, nakikita niya na nagbabago hindi lamang ang sitwasyon, kundi pati ang kanyang puso. Ang dating takot ay napapalitan ng kapayapaan at ang dating panghihina ay napapalitan ng tiwala. Ito ang bunga ng karunungan na nagmumula sa Diyos. O kaya isipin mo ang isang kabataang naliligaw ng landas, halos sumuko na sa pag-asa. Ngunit sa pagtanggap ng pangako, sinimulan niyang isabuhay ang mga hakbang. Sa bawat desisyon, tinatanong niya ang Diyos. Sa bawat takot, pinapalitan niya ito ng mga talata. At sa bawat gabi, nagpasalamat siya sa kabila ng kanyang problema. At ngayon, siya'y nagiging patotoo na hindi kailanman huli ang Diyos upang magbago ng direksyon ng buhay ng isang tao. Ang mga hakbang na ito ay hindi mahirap unawain, ngunit nangangailangan ng disiplina. At ang disiplina ay tanda ng tunay na pananampalataya. Sapagkat hindi sapat na alam mo ang pangako, kailangan mong gawin itong gabay ng iyong isip, ng iyong puso at ng iyong mga kamay. Hindi ba't mas madaling sumuko sa takot at pangamba? Ngunit ikaw ay tinatawag sa mas mataas na daan, ang daan ng tiwala at pagsunod. Kaya itanong ko sa iyo, handa ka bang subukan ito sa loob ng 7 araw? Subukan mong gawin ang mga hakbang na ito, magdeklara ng salita, manalangin bago magdesisyon, palitan ang takot ng kasulatan, at magpasalamat bago dumating ang sagot.
at tingnan kung anong pagbabago ang gagawin ng Diyos sa iyong puso at sa iyong sitwasyon. Sapagkat ang kanyang pangako ay buhay, at ang kanyang salita ay hindi kailanman babalik na walang kabuluhan. Hindi sapat na pakinggan mo lamang ito. Hindi sapat na umiling at sabihing, maganda ang mensahe. Ang hinihingi sa iyo ngayon ay higit pa, isang desisyong gawing praktikal na gabay ang salita ng Diyos. Ang karunungan ng langit ay naghihintay na lumakad sa iyong buhay, ngunit ikaw lamang ang makakapagpasiya kung bubuksan mo ang pinto. At habang ginagawa mo ito, huwag mong kalimutan, hindi ka nag-iisa. Libo-libong iba pa ang kumakapit sa parehong pangako at sama-sama kayong pinapanday ng Diyos sa isang pamayanan ng pananampalataya. Ang iyong pagsunod ay magiging inspirasyon ng iba at balang araw, ikaw rin ay magiging patotoo na kayang gawing realidad ng Diyos ang kanyang salita. Ngayon, ang tanong ay hindi na kung totoo ang pangako, kundi kung handa ka ng isabuhay ito. Dahil sa susunod na hakbang, makikita mo na ang iyong desisyong sumunod ay hindi lang para sa iyo, kundi bahagi ng isang kolektibong panawagan na tatawag sa lahat upang lumapit at kumilos sa iisang espiritu. Ngayon ay dumating na ang sandaling hindi mo maaaring ipagpaliban. Hindi sapat na narinig mo lamang ang pangako, hindi sapat na naunawaan mo ito sa iyong isipan. Ang hinihingi sa iyo ng Diyos ngayon ay isang tugon, isang hakbang ng pananampalataya na magbubukas ng pinto para sa kanyang kapangyarihan na dumaloy sa iyong buhay. Ikaw na nakikinig, hindi aksidente na narito ka. Tinatawag ka ng Panginoon upang hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging kabahagi sa gawaing spiritual na nagbabago ng kaluluwa. Isara mo sandali ang iyong mga mata at hayaan mong marinig ang tinig ng Diyos sa iyong puso. Hindi ba't nararamdaman mong matagal ka nang inaalok na bitawan ang bigat ng iyong mga takot? Ngayon ang oras na iyon. Huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. Libo-libo, 10,000 ang kasabay mong nakikinig ngayon. Lahat ay humihinga ng parehong pag-asa. Lahat ay nakatingin sa parehong Panginoon. At kayo'y tinatawag na kumilos bilang iisang katawan. Sabay-sabay, iisa ang espiritu, iisa ang pananalig. Ngayon, ilapit mo sa Diyos ang lahat ng bagay na matagal nang umaalipin sa iyo. Sabihin mo sa iyong puso, Panginoon, isinusuko ko ang aking mga takot, ang aking mga pangamba, ang aking pagkukulang. Tinatanggap ko ang iyong pangako at ako'y tatayo dito. Maaaring ito'y tungkol sa iyong pamilya, maaaring ito'y tungkol sa iyong kalusugan, maaaring ito'y tungkol sa iyong kinabukasan. Ano man yon, iharap mo ngayon sa Diyos. Naririnig mo ba ang panawagan? Hindi ito panawagan ng isang tao, kundi panawagan ng Espiritu. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagsasabi, anak, huwag ka nang maghintay pa. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon, ang araw na tatanggapin mo ang aking karunungan, at kapag pinili mong maniwala, ang kalangitan mismo ay magbubukas upang ipakita na ang kanyang salita ay totoo. Huwag mong hayaan na matapos ang mensaheng ito nang hindi ka tumutugon. Iangat mo ang iyong puso ngayon at sabihing, Panginoon, akin ang pangakong ito. Ako'y lalakad sa iyong daan. Ako'y hindi na babalik sa dati. Habang sinasabi mo ito, isipin mong hindi ka nag-iisa. May mga kabataan, matatanda, mga ina, mga ama, lahat ay sabay-sabay na umaamin at tumatanggap. Isang dagundong ng pananampalataya ang umaabot sa langit mula sa libu-libong puso at ngayon, hinihikayat kitang gawing pampublikong deklarasyon ang iyong pananampalataya. Isulat sa iyong mga labi o sa iyong mga kamay sa pamamagitan ng komento, ako'y tumatanggap ng pangako ng Diyos. Hindi ito simpleng salita lamang, ito'y tanda na ikaw ay kabilang sa hukbo ng mga naniniwala. At sa bawat taong maglalakas loob na magpahayag nito, ikaw ay nagiging ilaw para sa iba. Nararamdaman mo ba ang bigat ng presensya ng Diyos? Huwag mong pigilan. Hayaan mong ang iyong puso ay magpakumbaba at magsabi, narito ako, Panginoon, baguhin mo ako. Sapagkat ito ang simula ng bagong yugto ng iyong buhay. Isang yugto kung saan hindi natakot ang maghahari, kundi ang karunungan ng Diyos na siyang nagbibigay direksyon at lakas. Ngayon,
Ipikit mo ang iyong mga mata at ilagay ang iyong kamay sa iyong puso. Sabihin mo sa iyong sarili, marahan ngunit may katiyakan, ako ay hindi nag-iisa, ako ay nasa kamay ng Diyos. Ako'y tumatanggap ng kanyang karunungan. Habang inuusal mo ito, isipin mong lahat ng iyong kapatid sa pananampalataya ay sabay-sabay na nagsasabi rin ng parehong mga salita. Isang kolektibong panalangin, isang tinig na iisa ang laman, pagtanggap ng pangako ng Diyos, at dito nagsisimula ang pagbabago. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon, sapagkat ang pananampalataya ay laging ngayon. Kaya't huwag kang manatili sa gilid, lumapit, tumugon at tanggapin. Dahil sa susunod na sandali, tayo'y papasok sa panalangin magpapalaya ng apoy ng Diyos. Isang panalangin magbubukas ng langit at magdadala ng kanyang kapangyarihan sa ating mga puso. Isara mo ang iyong mga mata ngayon at hayaang ang iyong puso ay pumasok sa banal na presensya ng Diyos. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib sapagkat hindi ito isang karaniwang sandali. Ito'y oras ng pananalangin, oras ng clamor, oras ng pagtanggap ng pangako. Sama-sama tayong lumalapit ngayon, libo-libo ang kasabay mo, bawat isa'y may sariling sugat, sariling takot, sariling pangangailangan. Ngunit ngayon, iisa ang ating tinig, iisa ang ating panawagan. Panginoon, ipahayag mo ang iyong karunungan at katuparan ng iyong pangako. Ama naming Diyos, lumalapit kami sa iyong trono ng biyaya. Dinadala namin ang salitang iyong iniwan sa amin. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Ito ang aming pundasyon, ito ang aming sandigan. Ngayon, Panginoon, aming inaangkin na ang takot na ito ay hindi takot na pumapatay, kundi takot na nagbubunga ng paggalang, pag-ibig at lubos na pagtitiwala. Hinihiling namin na ipuspos mo ang aming mga puso ng karunungang galing sa iyo, hindi sa mundo, hindi sa aming sariling talino, kundi sa Espiritu mo na nagbibigay liwanag. Panginoon, idinadalangin namin ang mga may sakit. Ikaw na nagbigay ng kagalingan kay Naaman sa pamamagitan ng simpleng pagsunod. Ikaw din ang makapagpapagaling sa bawat katawan na ngayon ay naghihirap. Inaangkin namin ang karunungan na nagtuturo kung paano mamuhay ng may pag-asa kahit sa gitna ng sakit. Inaangkin namin ang pangako na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara namin ang kagalingan sa mga nanlalamig ang katawan, sa mga may iniindang karamdaman, at sa lahat ng nabibigatan ng sakit. Ama, aming dinadala ang bawat pamilya sa iyong harapan. Marami ang naghihirap, marami ang nagkakawatak-watak. Ngunit ngayon, hinihiling namin na ikaw ang maging sentro ng bawat tahanan. Bigyan mo ng karunungan ang mga magulang, bigyan mo ng pag-ibig ang mga anak at hayaang ang iyong salita ang maging gabay ng bawat desisyon. Inaangkin namin na ang mga tahanang nakikinig ngayon ay pupunuin ng iyong kapayapaan at anumang espiritu ng alitan at pagkakawatak ay aalisin sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Narito rin ang mga dumaranas ng kakulangan, maraming walang trabaho, maraming hindi alam kung saan kukuha ng pagkain bukas. Ngunit ngayon, aming ipinapahayag na ikaw ang Diyos na nagbigay ng manna sa disyerto at ikaw ang parehong Diyos na magbibigay ng pangangailangan sa bawat araw. Hinihiling namin ang karunungan upang mamuhay ng may pagtitiwala at hinihiling namin ang bukas na pinto ng probisyon para sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara namin na ang kawalan ay mapapalitan ng biyaya at ang gutom ay mapapalitan ng kasapatan. At higit sa lahat, Panginoon, aming dinadalangin ang kaligtasan ng bawat kaluluwa. Sapagkat ang lahat ng yaman, lahat ng kagalingan, lahat ng tagumpay ay walang saysay kung wala ka sa aming mga puso. Kaya ngayon sama-sama naming idinedeklara, Panginoon Jesus, ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming hari, ikaw ang aming karunungan. Hinihiling namin ang paglilinis ng iyong dugo, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan, at ang bagong simula na galing lamang sa iyo. Sa sandaling ito, nararamdaman mo ba ang bigat ng Espiritu ng Diyos?
Huwag mong pigilan. Hayaang ang bawat salita ng panalangin ito ay maging iyo. Hayaang umagos ang luha kung kinakailangan. Sapagkat ang Espiritu ay kumikilos ngayon, humahaplos sa bawat sugat, sumasagot sa bawat panaghoy, nagbibigay ng lakas sa bawat nanghihina. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, kami ay tumatayo bilang isang bayan ng pananampalataya. Idinedeklara namin na ang kadiliman ay walang kapangyarihan, ang takot ay walang lakas, at ang kasinungalingan ng kaaway ay wala ng bisa. Sapagkat ang karunungan ng Diyos ang aming liwanag at ang kanyang pangako ay aming sandigan. At Panginoon, bago kami matapos, lahat kami ay iisa ang tinig, iisa ang puso. Sabay-sabay naming sinasabi, Amen, naniniwala ako. Amen, tinatanggap ko ang pangako. Amen, ako'y anak ng Diyos. At sa aming mga labi, ito'y hindi lamang salita, kundi deklarasyon ng pananampalataya. Kaya ngayon, hinihikayat kitang isulat sa iyong puso at kahit sa mga komento bilang tanda ng iyong pananalig, ako'y naniniwala at tumatanggap ng pangako ng Diyos, sapagkat ang iyong pagsang-ayon ay hindi lamang para sa iyo. Ito'y pagpapahayag sa buong sanlibutan na ikaw ay kabilang sa hukbo ng mga nananampalataya. At dito nagtatapos ang ating sama-samang pananalangin, ngunit hindi nagtatapos ang gawain ng Diyos, sapagkat mula rito, dadalhin niya tayo sa isang kapanatagan at pag-asa na magpapatuloy kahit matapos ang mga salita. Ang susunod na sandali ay magiging pagkakataon upang palakasin muli ang ating loob, isang tinig ng pag-asa at katiyakan na magtataglay ng kapayapaan mula sa Kanya. Ngayon ay panahon upang hayaang bumaba ang katahimikan ng Diyos sa iyong puso. Matapos ang sigaw ng panalangin at ang init ng ating clamor, hayaan mong ang Espiritu ay magbigay ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Sapagkat ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga dakilang himala, siya rin ang Diyos ng banayad na bulong, ng tahimik na aliw, ng katiyakang nagpapatibay sa iyo sa gitna ng lahat ng unos. Tandaan mo ito, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Wala ni isa mang salita ang bumagsak sa lupa nang hindi natupad. Mula kay Abraham hanggang kay David, mula sa Israel hanggang sa mga alagad ni Kristo, palaging napatunayan na kung ano ang kanyang sinabi, siya'y gumagawa. At ngayon ikaw ay bahagi ng parehong kasaysayan. Ang mga salitang ipinahayag sa kasulatan ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito'y buhay at aktibo ngayon, umaabot sa iyong puso at kalagayan. Pakinggan mo ang sinabi niya sa Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kamay. Hindi ba't malinaw na pangakong ito'y sumasalubong sa lahat ng takot? Kapag iniisip mong nag-iisa ka, alalahanin mong siya ay kasama mo. Kapag ang bigat ng mundo ay dumadagok sa iyong dibdib, naroon ang kamay ng Diyos upang buhatin ka. Ganito rin ang sinabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi ikabubuti, upang bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. Habang iniisip mo ang kinabukasan na puno ng kawalan ng katiyakan, naririnig mo ba ang kanyang tinig? May plano siya hindi upang wasakin ka kundi upang itaguyod ka. Ang kinabukasang hawak ng Diyos ay mas maliwanag kaysa anumang plano na maaari mong isipin para sa iyong sarili. At tandaan ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 1:20, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay kay Kristo. Ibig sabihin, lahat ng salita ng Diyos ay natutupad sa pamamagitan ni Jesus. Hindi ka kailangang mag-alinlangan kung ikaw ba'y kabilang. Sa pamamagitan ni Kristo, ikaw ay tagapagmana ng bawat pangako. Ngayon, hayaan mong lumambot ang iyong puso. Huminga ka ng malalim at isipin mong ang iyong tahanan ay napapaligiran ng kapayapaan ng Diyos. Isipin mong ang iyong mga anak ay natutulog na may mga ngiting walang takot sa kanilang mga labi. Isipin mong ikaw ay naglalakad bukas ng may lakas na hindi galing sa iyong sarili kundi mula sa Espiritu na nananahan sa iyo.
Ganito ang larawan ng buhay na nakaugat sa pangako ng Diyos. Hindi mahalaga kung ano ang iyong pinagdaraanan ngayon. Ing pangako ay para sa iyo. Kung ikaw man ay nasa ospital, nasa trabaho, nasa lansangan, o nasa bahay na punong-puno ng problema, ang tinig ng Diyos ay umaabot sa iyo, ako'y kasama mo. Walang kapangyarihan ang takot kapag naroroon ang salita ng Diyos. Walang dilim na hindi kayang liwanagin ng kanyang liwanag, kaya't huwag kang bibitaw. Maaring ang sagot ay hindi dumating agad. Maaring ang daan ay tila mahaba at mabato. Ngunit alalahanin mo, ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo nakikita. Ang mga ugat ng kanyang plano ay lumalalim sa lupa ng iyong pananampalataya at darating ang araw na makikita mong sisibol ang bunga ng kanyang pangako. At sa oras na iyon, masasabi mong totoo ang lahat ng ito, na ang Diyos ay tapat, na ang kanyang salita ay sigurado, at na ang kanyang pangako ay hindi nababago. Kaya't manatili ka, magpahinga sa kanyang mga bisig, at hayaang ang kanyang presensya ang magbigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Ngayon, habang lumalapit tayo sa pagtatapos, ihanda mo ang iyong puso, sapagkat ang huling mensahe ay isang paanyaya, isang panawagan hindi lamang upang manatiling nakikinig, kundi upang patuloy na lumakad kasama ng Diyos. Ang kanyang pangako ay malinaw at ang iyong tugon ay mahalaga. Ngayon ay natapos na natin ang paglalakbay sa pangakong ito, ngunit ang apoy na iniwan nito ay hindi dapat mamatay sa iyong puso. Mula pa sa simula, nakita natin na ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Ito ang susi na nagbubukas ng pintuan ng liwanag sa gitna ng dilim. At ngayon, malinaw na ang pangako ay hindi lamang para sa kanila noon, kundi para rin sa iyo ngayon. Nakita natin na ang pangako ng Diyos ay matibay sa kasaysayan, buhay sa kasalukuyan, at tiyak sa hinaharap. Ang kanyang salita ay nagdala ng patutuo sa mga tao noon. At hanggang ngayon, nagdadala pa rin ito ng pag-asa sa mga pusong handang maniwala. Kaya't huwag mong isipin na ikaw ay nag-iisa. Sa bawat panalangin na binigkas mo, sa bawat luha na bumagsak, naroon ang Diyos na nakikinig at kumikilos. Kaya't sa pagtatapos ng mensaheng ito, hayaan mong ipaalala sa iyo ang pinakamahalagang katotohanan. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nababago. Siya ay tapat noon, siya ay tapat ngayon, at siya ay tapat magpakailanman. Ang iyong buhay ay hindi nakasalalay sa pabago-bagong mundo, kundi sa salitang matibay at buo. Kung ano ang kanyang sinabi, iyon ay mangyayari. Kung ano ang kanyang ipinangako, iyon ay tutuparin. Ngayon nais kitang anyayahan na magpatuloy sa paglalakbay na ito kasama namin. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, huwag mong hayaang manatili lamang ito sa iyo. Ibahagi mo ito. Isulat sa mga komento, ako'y nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Hayaan mong makita ng iba na hindi ka nahihiya sa iyong pananampalataya at ikaw ay bahagi ng isang komunidad na sama-samang kumakapit sa iisang Panginoon. Huwag mong kalimutan ding mag-subscribe sa kanal na ito at i-activate ang notification bell sapagkat sa bawat bagong mensahe, muli kang palalakasin, muli kang paaalalahanan at muli kang palalalimin sa salita ng Diyos. At kung may kakilala kang nangangailangan ng pag-asa, ibahagi mo sa kanila ang video na ito sapagkat maaring ang simpleng hakbang mong iyon ang maging dahilan upang marinig nila ang tinig ng Diyos na matagal na nilang hinahanap. Narito tayo, hindi bilang mga individual na nag-iisa, kundi bilang isang pamilya ng pananampalataya. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo tayong pinatitibay ng Diyos, kaya't huwag kang bibitaw. Manatili ka sa pangako. Sapagkat sa susunod na mga mensahe, mas lalo pang ihahayag ng Diyos ang kanyang mga lihim na karunungan na magbibigay sa iyo ng lakas at pag-asa. At bago tayo tuluyang magwakas, nais kong iwan sa iyong puso ang isang pangungusap na magsisilbing paalala. Ang mga pangako ng Diyos ang matibay na lupa sa gitna ng bagyo. Kaya't kapag dumating ang susunod na pagsubok, kapag muling sumiklab ang takot,
Kapag muling bumigat ang iyong mga balikat, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo at siya'y kailanman hindi nagkukulang.